Hi guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, sasagutin natin ang mga comment na iniwan nyo po sa iba't ibang videos natin dito sa Usapang Loan at Online Lending sa another episode na Comment Mo, Sagot Ko. So, shoutout po sa lahat ng mga bagong subscribers natin, bagong viewers at bagong followers dito sa ating YouTube channel. And then sa mga hindi pa subscribe, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads namin, lalo na sa mga iba't ibang reviews namin sa mga online lending app na ngayon po ay naglipa na po sa iba't ibang social media at nandyan po talaga sa makikita natin sa Play Store. So shout out po kay Hogotero Akutube or Hogotero Akutube. Salamat po. Sabi niya dito, ako sir, nagbabayad talaga ako dahil natatakot ako. Ang laki pa naman ng interest nila. Salamat po sir. Ngayon alam ko na. So again, kung mayroon ka naman pambayad, walang dahilan kung bakit hindi mo siya babayaran. Kahit na sinasabi natin na malaki ang interest. Dahil ang purpose naman talaga natin kung bakit tayo umutang ay para bayaran. Hindi naman tayo nang i-scam, di ba? Hindi naman siguro ang purpose natin para umutang sa mga yan ay iskamin sila. Unless mga scammer talaga. Pero I think dito po sa mga followers natin dito, hindi talaga kayo ganon. Hindi man siguro 100%, pero majority po sa mga umutang sa iba't ibang ula ay ang intensyon na talaga after niyo po magamit yung pera at natulungan kayo kahit sa maliit man na paraan ay magbabayad kayo after matapos yung agreement ninyo na long term. So ang ano lang, dapat talaga kung nakapagbayad kayo ngayon, huwag nyo na pong ulit-ulitin. Kasi pag tinatangkilik nyo po talaga ang ula, walang ibang papupuntahan yan. Based sa experience po ng karamihan sa mga followers natin at subscribers dito, batay doon sa mga sinusumbong at ikinuwento nila sa atin, ganun talaga ang nangyayari. Sa umpisa, makakabayad ka. Lalo na kung konti pa lang yung ula mo. Pero pag dinamihan mo yan, sayat sa gusto natin, walang ibang papupuntahan yan. Kundi maharas ka, tatakuntin ka ng mga ula collectors at ipapahiya ka. And then, yung sinabi mo, Hogotero Akutube, ay ngayon alam ko na. So, parang questionable yung pagkasabi mo. Pero sana man lang, wag mo talagang tangkilikin. Kasi gaya ng sinabi ko, kung sa ngayon nakapagbayad ka pa, hindi natin alam dahil marami pong mga pagkakataon, hindi natin kontrolado ang panahon. Mayroong mga instances na kailangan natin pumili kung ano ba ang unahin natin, yung emergency na yon or yung pangangailangan na yon o ang pagbabayad ng utang. So kung magkakamali kayo doon sa choices na yon and then mapabayaan mo yung utang mo, sure ako na mangyayari talaga ay mapahama ka sa mga ula na yan. So again, thank you very much po, Hogotero. Next natin si Kai Val. Hello po, new subscriber po here. Nakaranas po ako ngayon ng stress at depression dahil nagte-text blast na po sila sa mga contacts ko. Kung ganyan na po ang naranasan nyo po ngayon, so there's no way na po para mag-effort ka pa para bayaran mo yung mga taong yan or yung ula na yan. Hinaharas ka na, pinapahiya ka na, nagte-text blast na sila sa mga contacts mo, so tabla na kayo at huwag mo nang isipin yung utang mo sa kanila. Pero dahil hindi talaga papayag yung mga ula collectors na yan, gagawa talaga yan sila ng paraan para po kayo ay masingil at puwersahing magbayad. So ang gagawin nila na magsasabi yan sila ng mga kahit masama or kung ano-ano man yan para saktan ka sa isip, sa puso at sa iyong damdamin. Oo, kahit hindi ka magbabayad, at least nakapag ano sila, anong tawag dito?
na nakaganti sila sa iyo. Ganyan yung estilo ng mga ula collectors. Pero kung yun nga ang mangyayari sa iyo, dapat mayroon kang gawin. Ang una, magpalit po kayo ng number and then mag-deactivate kayo ng FB. So marami pang mga gabay namin na nasa aming video section. Manood po kayo ng mga video dito. Sigurado ako magagabayan kayo at matutulungan ka para hindi ka mas lalong maharas, hindi ka masasaktan at mas mabilis ang pag-move on mo dyan sa problema mo ngayon. Shoutout pala kay Cheryl Aguanta. Totoo bang pumunta sila sa barangay namin, Sir Idol, ang Fast Cash? Palaging bukang bibig ng mga ula collectors, lalo na yan si Fast Cash, na pupunta sila or dadalaw sila sa barangay mo at isumbong kayo doon, tapos may kaso kung ano-anong pinagsasabi. So, kung ganyan po ang sinasabi nila, ang maaari lang naming i-advise sa'yo ay huwag kang maniwala. Huwag kang maniwala agad. Although, mas mabuti nga kung pupunta talaga sila sa barangay para magkaalaman kung sino ba yung mga taong yan. At pwede nyo po silang ireklamo sa barangay. Diretso na. Ireklamo nyo po sila sa barangay dahil hindi po makatao yung operasyon nila, yung mga panghaharas nila, yung mga pinagagawa nilang ipapahiya kayo. So dapat matuwa din kayo. Huwag kayong matakot na pagsasabihan kayo na isumbong kayo sa barangay, pupuntahan kayo sa barangay, pupuntahan kayo sa bahay. Huwag, kasi pag nararamdaman nila na natatakot kayo, mas lalo lang kayo nilang tatakutin. Ganyan po ang mga estilo nila. Kaya huwag kayong matakot sa mga hindi kanais-nais na pananakot nila. Dapat magpakatatag kayo at kung kailangan harapin nyo po. At kung kailangan magharapan kayo sa barangay, kailangan puntahan nyo po at isumbong nyo din po sila dahil sa illegal na pinaggagawa nila. Again and again, hindi ibig sabihin na SIC registered sila ay legit na po yung operasyon nila. Dahil doon pa lang sa laki ng interest at yung pang mamahiya or paggamit nila or pag-violate nila ng data privacy, labag po yun sa batas natin. Kaya pwede nyo po silang isumbong. So huwag kayong matakot, ganyan lang po ang gawin ninyo. And then para sa karagdagang gabay nasa ating mga videos dito, hindi lang po itong video na to ang napanood niyo, ayun na. Marami pa po tayong video na makakatulong sa inyo para po kayo magabayan at mapadali yung pag move on ninyo dyan sa problema ninyo ngayon sa mga ula. Next natin si MG Updown. Sir, mayroon po kaso sa kapatid ko. Nag-sign up po siya sa app. Loan na yan. Then, nung nakita malaki yung tubo, kinancel niya at hindi kinuha yung pera. Then, tinawagan na kaming lahat at kung ano-ano sinasabi, bayaran daw yung inutang samantalang walang nakuha. Marami akong video dito at mayroon din tayong video tungkol dyan na mas mahirap pang mag-cancel ng loan kaysa mag-apply. So, kung kayo po ay nag-apply ng loan app and then na-approve kayo, wag nyo na pong i-cancel or wag na kayong umurong dyan. Dahil i-cancel mo man yan, iurong mo man yan, sisingilin pa rin nila kayo once na na-approve na po kayo. Ganyan po yung mga loan shark na yan. Pag na-approve na po kayo, ituloy nyo na. Saka nyo po hindi babayaran kung gusto nyo. Dahil kung i-cancel nyo po yan, sayot sa gusto ninyo, sisingilin talaga nila kayo. Manood po kayo ng iba pang video. Mayroon po tayong video tungkol dyan sa ating video section. Mayroon po tayong mga gabay dyan. Next natin si Precious Lorbes. Sir, dati good PR ako pero nung hinaras na nila ako, nakipagmurahan na ako sa kanila. Matira-matibay sa amin. Nagkamali sila ng hinaras. Dapat ay lumaban din po kayo kung hinaras kayo. Oo. Dahil kapag naramdaman nila na natatakot kayo, mas lalo silang nagiging aggressive at tatakutin nila pa kayo lalo. Pero kapag lumaban kayo, mananahimik din yan sila. Pero gagawa pa rin kayo ng mga paraan para hindi po kayo or hindi malagay sa alanganin yung pamilya ninyo na
yun nga, yung panghaharas at mga pananakot ay hindi lang sa inyo, kundi pati na yung mga contacts ninyo. So, Ma'am Precious, manood po kayo ng iba ko pang mga video. Marami po tayong video na makakatulong sa inyo. And then, kung hindi nyo po alam yung mga video, ilagay ko po sa aking description yung playlist na yon na ang lahat ng mga videos ay tungkol po sa mga good advice namin para kayo ay madali or mabilis lang makapag-move on. Next natin si Jane Baloran. Ako po, deadma ko talaga kasi laki ng tinobo nila sa akin. Buti po ay na-deadma nyo na agad, hindi pa kayo naharas. I think naharas na kayo. Pero gayon pa man, kung palagi kayong nanonood ng mga videos namin dito, magkaka-idea kayo. Malalaman nyo kung anong dapat gagawin sa mga nangaharas sa inyo ng mga ula collectors. So, patuloy lang ang panonood at pagsubaybay dito sa Usapang Loan at Online Lending. Kung mayroon kayong problema sa mga ula na yan, sa tiyak na masusolusyonan yan ang ibang ng ating mga gabay. So, kailangan nyo lang sundin. Shoutout pala kay Assorted. Meron din ako Mr. Cass. Nakailang beses na rin ako nakapag-loan, pero last na talaga at hindi ko na sila babayaran kasi bawi naman nila ang tubo sa aking mga online sa akin mga online shark mga yan. Mas maganda gawin nyo mga kaula, black harassment call nyo na punta kayo settings para lahat ng mga hindi naka-phone book, hindi makakatawag sa inyo para kahit hindi na kayo magpalit ng SIM, auto-block agad sila tapos uninstall na agad. Huwag na matakot kung hinaras or i-post sa FB ang mukha nyo. Pwede naman sila i-kontra demanda ng cyber libel para mapakulong sila. Palaging tandaan na walang nakukulong sa utang. Salamat Assorted sa magandang advice nyo po. Again, kung naharas na nga kayo, wag niyo nang bayaran. And then yung sinabi niya doon sa settings daw, ano ba yung sinabi niya sa settings? Punta kayo sa setting para lahat ng mga ula black harassment call. Mayroon bang ula black? Siguro black harassment call. Hanapin niyo po yung black harassment call. May settings kayo diyan. Saan ba yan makikita? Hindi ko rin alam. I-check natin yan. Gagawa tayo siguro ng guide para sa mga I think device privacy. Sa security update wala naman. Trust install certificate wala akong makita dito. Ang ano lang security update. Baka depende din yan sa klase or sa model ng inyong cellphone. Ba yan? Anyway, mamaya check ko, tingnan natin kung makakita tayo ng ganyan. Pero ang pinakamadaling gawin din po ay mag-install kayo ng call blacklist. Wala talagang tatawag and then hindi rin papasok yung mga mga text messages nila kung ayaw nyo pong magpalit ng number. Pero mas madali kasi magpalit ng number kasi alam nyo po guys, kapag hindi rin kayo nagpalit ng number dahil nga po kasama doon sa mahaharas ang iyong mga contacts, yung mga contacts po ang magsasabi sa inyo ng hindi maganda. Yun lang po rin ang disadvantage doon. Kasi yung mga text messages ng mga contacts ninyo ay papasok yun, mababasa ninyo yun. And then, binaliktad kasi ng mga ula at ikaw ay ginawa nilang makasalanan, ikaw ang may mali. At syempre, yung mga contacts mo, ikaw din ang sisisihin at papagalitan. Papasok yun sa sa iyo, sa number mo, sa text messages mo, kaya mababasa mo pa rin, so masasaktan ka. Mas mabuti pa rin na magpalit kayo ng number dahil pati yung contacts mo, hindi mo na sila hindi mo na sila kung ano man yung sasabihin nilang masama laban sa iyo dahil nga napasama sila doon sa hinaharas ng
mga collectors. So hindi mo na matatanggap, hindi mo na mababasa at hindi ka masasaktan. Yun lang po. Grabe po yung binhi, utang ng 4K, 2-4 lang makukuha mo after 7 days lang. Nahaharas po din yan. Nanghaharas po din yan. Yes, ang binhi po ay isa din po yan sa mga loan shark. Oh, isa din po yan sa mga nanghaharas, nanakot at nambabanta. Grabe po yan, dami nila cellphone number, mga sinungaling po yan. Hindi po yan, ano po yan, gaya ng sinabi namin, software po yan. System po yung ginagamit nila pantawag, kaya sa isang araw pwede kayong makatanggap ng missed calls na up to 200 na iba't ibang number. Ganyan po ang estilo ng mga online collectors or mga online lending app. Shoutout kay Rachel Bindo, sana po may makasagot kung totoo po ba ito o pananakot lang. Grabe na po kasi, maraming salamat po. Sana po may paulit-ulit lang po. Ano bang tanong mo, Ma'am Rachel? Wala po akong nabasang tanong mo. Basta lahat ng mga sinasabi ng mga ula kapag hindi po kayo nagbabayad ay pawang mga pananakot lang po yan. O mga pananakot nila na hindi naman totoo. Walang katotohanan po. Kaya kung ako sa inyo, kung may problema na po kayo ngayon sa mga iba't ibang online lending app na nautangan nyo na hindi nyo po nabayaran, manood pa po kayo ng iba pa naming video para po kayo ay magabayan at magkaroon kayo ng idea ano po ang gagawin sa mga nanghaharas at nananakot na mga online lending apps. So punta lang po kayo sa video section or sa description ng video na to para doon po makikita nyo yung playlist na mga advices namin kung anong dapat gawin. Sir, sana po mapasarado ang online lending na yan. Sana nga ay mapansin na ito ng ating gobyerno, o kung hindi man mapasara ay ma-regulate nila yung mga namamalakad na mga iba't ibang online lending app. Shoutout kay Mami Kayla Acuna. Sir, paano kung nagbabanta na sila sa buhay namin pero paano po gagawin namin? So, ang gagawin nyo lang po ay magpalit kayo ng SIM at i-deactivate niyo po yung social media ninyo. Pero yung mga text messages nila, wag niyo burahin. Pwede niyo po yung i-report sa pinakamalapit na police station or pumunta po kayo sa NBI kung gusto niyo po. But it takes time. Kailangan pa rin kayong gumastos at gumugol ng panahon para lumapit sa mga sangay ng gobyerno para kayo ay matulungan. Pero ang karamihan po sa mga mga followers natin at mga subscribers, viewers, ay dinidman na lang po nila yung mga yan. Mga pananakot lang po kasi yan, wala pong katotohanan. Para sa karagdagang kaalaman, Mami Kayla, manood po kayo ng iba pa naming video. Pumunta po kayo sa video section or basahin nyo po sa description ng video na to para makapunta kayo doon sa playlist namin, mga advices po kung paano gawin, anong gagawin ninyo para po kayo ay makamove on dyan sa problema nyo po sa mga ula. Shoutout kay Mark Baclayon. Sir, babayaran po pa ba sila pag ganyan ginagawa nila sa amin? Pag hinaharas na kayo, gaya ng sinasabi ko, wag nyo nang bayaran. Tabla na yung pamamahiya nila at saka yung pananakot nila sa'yo. Hayaan nyo po silang mamumroblema dyan sa utang ninyo. Para sa karagdagang kaalaman, Sir Mark, marami po tayong mga videos. Nandyan po sa ating description. Puntahan nyo po at panoorin nyo po kung anong mga advices namin para sa mga dapat ninyo pong gawin para hindi kayo mas lalong masasaktan at mapapahamak dyan sa mga ula collectors na yan. Next natin sa CJ. Maraming salamat CJ sa iyong panunood at pagiging subscribers natin dito. Meron pong nag-text sa akin today. Sabi po, magnanakaw alert post po ang picture ko po daw sa FB. At sa barangay at sa mga kapitbahay namin, yung FB ko na po, close ko na noong December. How niya magawa ang telephone number ko? How niya magagawa ang telephone number ko lang ang hindi dahil hindi ko na po change. May contract po ako sa Glow. So, nakaplan po kayo, Sir CJ. Baka nakalink yung nakalink po yung cellphone number mo sa iyong anong tawag dito, sa iyong FB account. Kahit naka-deactivate po yun, lalabas pa rin po yan pag search nyo. So, ang gagawin nyo po,
i-block nyo po yung mga yun. I-block nyo po. Pero, kung dahil naka-plan kayo, ang gawin nyo po, mag-install lang po kayo ng Cool Blacklist. Para sa mga naka-plan, mag-install lang po kayo ng Cool Blacklist, hindi na po yan makakatawag ang mga nanghaharas na mga ULA collectors. So, marami tayong video, sir or Ma'am CJ, nandyan po sa ating video section, or kunin nyo po yung link ng ating mga good advices na mga video nasa ating description po. Ilalagay ko po yun pagkatapos or before ko ma-upload itong video na to. Pero may advices dito, private mo FB mo, tapos deactivate ka sa account mo. Delete all contacts upon book, pumunta ka sa app, open mo, tapos mo permission mo lahat. Actually, yung mga contacts nyo po ay nakuha nila nung nag-apply pa po kayo. Hindi na po ngayon, hindi na po obra yan. Pero para magiging clear din naman, ay mas mabuti din po mag-delete na lang po kayo. Lahat ng laman ng inyong cellphone. Shoutout kay LG Bookbook. Bakit ganoon din sa akin? Wala pera na dating sa akin. So, I think nasingil kayo sa LG Bookbook. Nasingil kayo kahit hindi nyo po na-claim yung pera or hindi nyo po natanggap yung pera na nililoan ninyo. Sa umpisa pa lang ng video na to, sinabi ko na po na mas mahirap po mag-cancel ng loan kaysa mag-apply. So, kung ano kayo, kung bakit may tawag ng tawag dito? Kung nasingil kayo, so ang gawin nyo lang po, ano na kasi yan, pag naningil na sila sa'yo at hindi mo nababayaran, dahil siyempre, bakit ka magbabayad na hindi mo naman nakuha yung pera? So, mangyayari dyan, yung mga contacts mo naman ang haharasin nila. So, problema talaga yan. Ang gagawin nyo po, mag-install kayo ng Call Blacklist para hindi na sila makakapasok. At advise nyo po yung mga contacts ninyo na huwag maniwala kung mayroong nagtitext na hindi maganda sa kanila regarding sa'yo at pinapahiya ka. Dahil ikaw po ay na-scam at na-hack. So, manood po kayo ng iba pong mga video namin na mayroon po tayong topic tungkol dito, LG Bookbook. So, hanapin nyo lang po ang link nasa description. Next natin si Sir Neil Bautista Vlog. Shoutout sa iyo, Sir Neil. Thank you, sir. May natutunan ako. Sana po ay hindi po natin tangkilikin ang mga ula na yan. Dahil hindi po talaga tulong ang hatid ng mga ula sa ating buhay, kundi isang bangungot at kapahamakan kapag kayo po ay tumangkilik sa mga online lending app. Ang masakit, shoutout pala kay Pau Andes De Vera Siblings De Vera. Kahit ako nag-text sila sa contacts ko, sinabing scammer ako at magnanakaw. So, hindi po ikaw ang first time na sinabihan ng ganyan. Ang dami na po nating mga kaibigan na nandito nga sa ating YouTube channel. Sinasabi din nila na pinagsasabihan sila ng scammer sa mga ULA collectors. Siyempre, ginawa nila iyan dahil po gusto nila kayong saktan para po kayo ay mapuwersang magbayad. Pero gaya ng sinabi ko, kung kayo po ay nakakaranas na po ng panghaharas, pananakot, pamamahiya at kung ano-ano pang hindi magandang pambabanta, hindi magandang mga sinasabi, ay huwag nyo na po silang bayaran. Actually, hanggang sa lang naman yan hanggang sa online pananakot lang ang kaya nilang gawin. Hindi naman po yan sila gumagawa ng totohanan. Pero for reference, ang mga text nila po ay kung nandyan po sa cellphone ninyo, huwag nyo pong burahin, at kung pwede, o kung malapit na kayo sa police station, pwede nyo pong isumbong doon, at pati din sa NBI. And then yung mga screenshots ng inyong natanggap na hindi magandang text messages ay pwede nyo rin pong isumbong.
or ipadala sa National Privacy Commission. Kasi ang National Privacy Commission, sila din po ang humahawak ng mga, or sila yung mga pwede nating sumbungan pagdating po sa data privacy violation. At yun po, data privacy violation na po kasi yung ginagawa ng mga ula na yan. So next natin si Milits de Vera. Sabi ko, magbabayad ako, madidelay, puro pangharas ng agent nila itong app dahil dapat nire-report. Kahit anong gawin nyo pong pakiusap sa mga ula collectors, hindi talaga yan sila papayag. Never pa talaga yan silang pumapayag unless nakikiusap kayo sa Tala or sa Bill Ace. Pero yung ibang mga ula na yan ay walang pakialam yan. Kahit kahit lumuhod pa kayo sa kanila, hindi talaga yan sila papayag. Kung ano yung sinabi mo, ano yung due date na nakalagay doon sa app niyo or sa account niyo, yun talaga masusunod. Kaya gagawa talaga yan sila ng paraan para pursahin kang makapagbayad. Ang tinutukoy nyo pala si Zpeso. Zpeso ay isa din yan sa mga loan shark, data violators at nanghaharas talaga yan. So, para sa karagdagang kalaman at makakuha ng magandang advice, manood po kayo ng iba pa naming mga video dito, Milits. Nandyan po sa ating description yung link para po kayo ay magabayan at makamove on dyan sa mga problema na yan. Steelman, shoutout pala kay Steelman. Parang sinabi mo na wag silang magbayad dahil wala naman silang kaso, bulok. Ano daw? Parang sinabi mo na wag silang magbayad dahil wala naman silang kaso, bulok. Hindi ko mag-gets yung sinasabi niya. Hindi dapat bayaran kapag ginanghaharas na po ang mga ula collectors. Oo. Kung ano yung ibig sabihin mo, baka ikaw yung bulok. Hindi mo lang siguro alam na bulok pala ikaw. Anyway, next natin si Jansky Lee Kong. New subscriber ako, sir. Ask ko lang po kung deleted ba ang FB at Messenger mo. Maka-access pa rin ba sila sa mga friends list mo? Kung i-delete mo siya ngayon, wala na. Nasa kanila na po yung nasa kanila na po yung contacts mo. Pero yung sa FB mo naman, sa Messenger, ang ginagawa kasi nila, hindi naman nila makukuha yung full access talaga ng Messenger mo. Ang ginawa nila, i-search ka lang nila sa Messenger. And then gagawa sila ng GC, i-add nila lahat ng mga friends mo doon kasi nakuha din nila yung friends list mo nung nag-apply po kayo. Mayroon po silang access doon. Kaya ang gagawin niyo po para hindi kayo mapasok doon sa GC na gagawin nila, magpalit po kayo ng username. Magpalit po kayo ng username para hindi po kayo makita nila at hindi kayo mapasok doon sa GC na yun na gagawin nila. Okay? So, manood po kayo, Jansky, ng mga videos namin, mga ibang videos namin dito sa Usapang Loan at Online Lending. Nasa description po natin yung link. Next natin si Margie Bauson. Hello sir, 6 days lang po ako di nakapagbayad sa MoneyCard. Sabi ipapapulis na daw ako. Totoo po ba yun, sir? Natatakot na po ako. Nag-reach out naman po ako sa kanila sa email ad nila na bayaran ko through installment kasi yung 7K in 6 days po naging 9K plus na. Please advise me po sa lahat na nakaranas sa MoneyCard. Pa-share naman po ng experience ninyo. So si MoneyCard, gaya ng sinasabi din namin palagi, isa din yan sa super loan shark na ula. 4 yan sila, si MoneyCard, si Online Loans Pilipinas, si Kiwico at saka si Digido. Yung 4 na yan ang nangunguna sa lahat ng loan shark. Napakalaki talaga ng nila, patong at yung processing fees ang laki. So dapat talaga huwag umutang sa mga loan shark na yan, pero again, ang dami kasi nilang advertisement na makikita natin sa iba't ibang social media. Kaya yung iba, dahil nangangailangan ng financial assistant, ayun, napasubok sila dyan. At hindi nila alam na problema pala ang kahihinatnan.
So, Margie, manood po kayo ng mga videos namin dito sa Usapang Loan at Online Lending. Hanapin nyo po mamaya hanapin nyo po dyan sa description natin para mapanood nyo po yung mga video. Para matulungan po kayo na hindi lalong maharas at hindi mapahamak. Next natin si Winnie Sarmiento. Ganyan ang Kaskaw, bukas pa Jumo. Pero pinagbabantaan at katakot-takot na harassment na mararanasan ng client. Malakas ang loob nila dahil wala silang mapagkakakilanlan. Yes, nasa likod lang po kasi yan ng mga text messages at mga cellphone numbers. Hindi natin kilala kung sino yung mga nasa likod. Yung mga taong yan, hindi natin kilala. Kaya ang lakas talaga ng loob nilang mangharas, manakot at mambabanta at mamamahiya. Ang mga ula ay matindi kung mangharas at manakot. Ang problema po, yung mga naka-phone book mo ay pinagko-contact nila hanggang kailan po ba ay yung mga pananakot at harassment na yan. Winnie Sarmiento, manood po kayo ng mga videos namin na tungkol po dyan sa mga katanungan ninyo na maaari kayong matulungan kapag napanood nyo po yun. Hanapin nyo po sa description ng video na to para po kayo ay magabayan at manood po kayo. Sir, ask ko lang po kung pwede po ba mabayaran yung pwede pa ba mabayaran yung appointment na hindi napuntahan? Sana po masagot nyo kaagad. Actually, yung appointment po, kung ang tinutukoy nyo po, wala kasi po kayong pangalan, ang I think sa DFA to. DFA, ang pwede lang kasi dyan, DFA, NBI na mga appointment. Kapag hindi nyo po napuntahan yung appointment na yon, automatic po yan ma-forfeit. Mawawala po yung binayad ninyo. Ang maganda kasi dyan, kapag kulang po kayo sa requirements and then mayroon na po kayong appointment, pumunta po kayo doon talaga. Pumunta po kayo doon sa DFA kung saan po kayo dapat pumunta. Base po doon sa appointment ninyo. And then, magbibigay pa kasi yan sila ng another 15 days na extension para doon sa requirements nila na yon. So, mas maganda puntahan nyo kahit hindi pa kumpleto para ma-extend yung another appointment mo or ma-reschedule. Kaysa hindi mo puntahan, wala na talaga. Automatic po ma-forfeit yan. And then kung hindi pa nabayaran, ang appointment po ay lang po yan, 24 hours. Kapag hindi nyo po yan nabayaran, automatic po yan mag-e-expire. Next natin si Florwell TV Vlog. Hello po, new po ako dito. Tanong ko lang po, may kaibigan po ako nangutang ng motor like Rian Marketing. Pero hindi po sa Rian, basta ganyan po na company. Ano ba mga company? Motor Trade, Motorstar, Honda, Yamaha. Mayroon kasing mga mga MCOR, Anarchis, Premio. Baka isa dyan sa nabanggit ko. Gamit niya, pangalan niya, pero magkaibang spelling po. Then hindi rin po siya ang gumagamit ng motor. Bali po, nauutusan lang siya na siya ang kukuha. Okay naman po, kaso pag ikatlong singil po, hindi na po nakapagbayad ang kaibigan ko. Kasi po hindi na nagbabayad yung mismong gumagamit ng motor. Ngayon po, umalis na kaibigan ko sa tinitirahan nila. So, hindi na makapagbayad. May record po ba yun sa NBI? Or mahihit ba siya? Yung kaibigan ko na napag-utusan lang, need your help po, sana sumasagot. Kaya nga ang talaga, pag nangungutang, mag-ingat po talaga tayo sa pagpagamit sa pangalan natin. Hindi porkit kaibigan mo siya ay magtitiwala ka na agad. Ako, dati, umutang po ako ng motor sa Northeast naman yun. At hindi pangalan ko yun. Pero nagsuggest po yung kaibigan ko kasi best friend ko po yun. At may existing account siya sa Northeast. Although bayad na siya, sabi niya doon ka na lang kumuha para mas mabilis yung release. So ginawa ko, nag-apply ako gamit ang kanyang pangalan. Pero dahil kaibigan ko po siya, hindi ko kayang ipapahiya yung kaibigan ko.
Kaya na fully paid ko po yung motor ko na wala po siyang problema. Ganyan po dapat ang tingin natin. Hindi porket na nagkakamali yung spelling o ano man yung mga rason na yan. Well, kung mayroon kang konsensya, pwede mo sigurong pairalin yon. Pero para sa akin kasi hindi ako gumagamit or nakikisuyo tapos ipapahiya ko lang yung taong one way or another. Sa isang pagkakataon na sinave ka niya tapos ikaw ay ipapahiya mo siya. So, hindi naman siya magkakaroon ng record sa NBI. Wala pong kinalaman. Again, wala pong kinalaman ang NBI sa record niyo po sa mga utang sa ULA man yan, sa motor man yan, PLDT, Globe, or ano man yung mga pinag-uutangan nyo. Wala pong problema. Hindi po sakop ng NBI yan. Dahil criminal case po ang hawak ng NBI. Yung mga sa utang po ay civil case po yan. So, hindi po sila hindi po nila yan hawak. So makakakuha pa rin kayo ng NBI clearance at hindi pa rin kayo mahihit. Hindi po mahihit ng NBI kapag may utang po kayo. Mahihit kayo kapag ang isa sa pangalan mo or apelyido mo na halos close doon sa close doon sa buong pangalan mo ay mayroong criminal case na nasa NBI. Maaari kayong mahihit doon. Pero hindi yun ibig sabihin na dahil yun sa utang. Yung mga hit po, guys, hindi po yan dahil sa utang. Mayroon lang silang nasilip na halos kapareho doon sa personal information mo na nasa kanilang record or sa kanilang database. Yun po yung nangyaring hit. And then, kung may utang ka, wala pong kinalaman ng NBI. Next natin, si Rachel Bendu. Ito na ata yung kanina. Hello sir, yung big loan po na na-applyan ko nag-due. Hindi po ako nakapagbayad on time. Nag-create po sila ng GC sa Messenger at pinag-chat mga FB friends ko. Nakapost din po ang ID with picture ko sa GC. Dumating na sa point na last option na po kasi yan ng mga ULA. Kapag hindi kayo nagbabayad, ipapahiya talaga kayo sa mga friends ninyo sa Messenger. So, hindi mo kasi pinalitan yung username mo, kaya ang bilis nilang na-search yung pangalan mo sa Messenger. Kaya nakagawa sila ng GC at pinasok ka doon kasama yung mga kaibigan mo. So, nasa inyo po yan kung gusto nyo pong magsumbong, pwede nyo naman silang kasuhan ng cyber libel, pero it takes time. Punta kayo doon sa NBI. Pero yung iba, nakakaranas dyan, mayroon dito na rin, nagiging followers natin at subscribers, dinedman na lang niya. Wala naman nangyayari. Wala pong nangyayari doon sa pamamahiya nila. Hindi po umubra sa taong yun. Wala ring silbi yun. Kahit na-post pa sa social media. Next natin, ayan si Rochelle Madera. Sir, good evening po. Ako din po nalubog sa utang dahil sa kakatapal sa ibang loan app. Ngayon, hindi sila tumigil kakatext sa mga contacts ko. Tsaka po nang send po sila sa friends ko sa FB ng picture, selfie at ID ko, nakalagay na scammer daw po ako. Sobrang hiyang-hiya po naranasan ko. Kung kapag ganyan na po, Rochelle, na pinahiya kayo, wag nyo na yung bayaran and then magpaliwanag kayo kung gusto nyo sa mga friends ninyo na na-scam at na-hack kayo. Ganyan na lang po. Maniwala sila or hindi, at least binigay nyo na po yung side mo. Pero hindi talaga lahat maniniwala. So, wag mo na lang pansinin. Anyway, nandyan na po yan. Problema talaga yan. Yan po talaga ang mangyayari or consequence kapag hindi kayo or hindi nyo po nabayaran yung utang ninyo sa kanila. Gagawa talaga yan sila ng paraan para makaganti at ang paraan nila para makaganti sa iyo ay ipapahiya kanila. Bukod doon sa panghaharas at pananakot, ang pamamahiya ay hindi kasi din yun mababayaran. Pero kalimutan mo na. So, manood po kayo ng mga video pagdating po doon sa mga advices po kung paano po yan, paano po kayo makarecover dyan sa problema nyo po ngayon sa mga online lending app. Hanapin nyo po ang link na sa ating description po. Next natin, ang last natin but not the least. Hello po sir, totoo po ba na pupuntahan ako ng mga ULA? Sabi ni Ma'am Jane Susara.
Sinasabi lang nila yan pero hindi po totoo yan. Although mayroon namang iba, mayroon halimbawa yung Digido, pag kayo ay nakatira sa Metro Manila, ayan, dumadalaw yan sila sa bahay pero naniningil lang. Hindi rin yan sila na nanghaharas sa inyo kapag pumunta po kayo sa bahay, pinuntahan po kayo sa bahay. Huwag kayong matakot kapag pumunta yan sila sa bahay, and then halimbawa tatawag sila na pupunta na kami sa inyong bahay at may dala kaming pulis, huwag din po kayong maniwala. Pananakot lang nila yan para po kayo ay ayun, kakabahan at makaganti sa inyo sa hindi nyo po pagbabayad sa utang. Maging matatag kayo, problema talaga yan, kaya dapat na nating harapin. So para sa karagdagang kaalaman, para sa mga advices namin, manood po kayo ng mga videos ko. Hanapin nyo po dyan sa description ang aking ang link para po kayo ay matulungan para paano maka-move on dyan. Shoutout pala sa ating member, si Ma'am Macy. Maraming salamat, Ma'am Macy. Sa lahat ng mga members ko, thank you very much po sa inyo. Ma'am Hana, get well soon. Magpagaling po kayo. Maraming salamat. Bye Boy Negro. Ma'am Arky, Ma'am Acel, thank you very much po sa lahat. Thank you very much sa walang sawang suporta po sa Usapang Loan at Online Linking. Hanggang sa muli po sa another episode na naman ng Comment Mo Sagot Ko. Maraming salamat. Paalam.